Una sa lahat, kuha ng CCTV sa gitna ng barilan sa Senado, sinapubliko na. Kung babase raw sa video, hindi totoong under attack ang Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. Sinuspinding Sergeant at Arms sa si Mawa Plaska sa pool sa video na nagpaputok ng baril. He discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Ang video na sinapubliko ng DILG at PNP, himayin natin. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Sasakyang nakuha ng lumabas sa Senado noong oras na umalis si Senator Bato de la Rosa, kumpirmado pag-ari ni Senator Robin Padilla. Kampo ni Senador Bato de la Rosa nagsumiti ng kanilang sagot sa Supreme Court kaugnay ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Singil sa kuryente, nagbabadyang tumaas sa susunod na buwan. Inarestong volunteer driver ng NBI, nagbabalak daw idemanda ang mga umaresto sa kanya. Sa pool sa CCTV, humaharurot na rider, pumailalim at nakaladkad ng truck. At sa pabaong Pampa-Good Night, ang kantang na manifest ang brownout. Ginit ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi siya pugante sa kabila ng pag-aalis niya sa Senado noong gabi nagkabarilan. Pero habang hindi mahagilap ang senador, ang NBI naman may lead na raw sa kinaroroonan ni Bato. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Consistent na galawang pugante, yan ang komento ng Office of the Solicitor General kay Senator Bato de la Rosa. Kaya hiling nito sa Korte Suprema, ibasura ang petisyong Temporary Restraining Order o TRO para sa nakabinbin nitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pero nanindigan ang kampo ni Senator Bato na hindi pugante ang senador sa kabila ng pag-alis niya palabas ng Senado. Sa kanilang tugon sa SC, sinabi ng kampo ni de la Rosa na hindi dapat gamitin laban sa senador ang Fugitive Disentitlement Doctrine. Sa ilalim niyan, maaaring mawalan ng karapatan ang isang individual na tumatakas o nagtatago sa batas na humingi ng tulong sa korte. Wala raw ebidensya na tuluyang nagtago o umiwas sa mga otoridad si de la Rosa. Pinanindigan din nilang walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa dahil kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi raw pwedeng ipatupad ang ICC arrest warrant sa Pilipinas nang hindi dumaraan sa local court. Hindi naman daw nila hinihiling na ipawalang sala siya ng Korte Suprema o tumakas sa pananagutan. Ang gusto lang daw nila ay dumaan muna sa legal na proseso. Alinsunod sa batas ng Pilipinas ang pag-aresto sa isang Pilipino. Kung hindi nagtatago si Senator Bato, nasaan ba siya ngayon? Sabi ng National Bureau of Investigation, may lead na raw sila sa posibleng kinaroroonan ng senador. Yun nga lang, tumanggi muna silang magbigay ng detalye. Buwelta naman ni NBI Director Melvin Matibag. There's somebody who is person that should be asked. Unang dapat tanungin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Pero nang tanungin ng media sa Senator Padilla kung nasaan si Senator Bato, tikom ang kanyang bibig. Ang alam ko, wala na siya dito sa amin. Oo. Pero sir, ngayon may hearing po. Siguro lahat ng legal, kasi yun naman ang hiningi namin sa resolusyon, di ba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy. So, tama naman kung ano yung ginagawa ng abogado niya. Sir, kasama kayo ni Sen Bato sa 5th floor during that time po. Oo, nung nagkagulo. May video pa yun eh, umakyat kami. Ano sir, Kaya nasa... wala akong ma-share sa inyo tungkol sa nangyari doon. Ang alam ko lang, nung nabalitaan ko na may nagtutukan, bumaba ako, nakulan pa yun eh. Tinanong ko yung mga senador, kamusta ba kayo? Sa tanong naman na kung sasakyan nga ba niya ang gamit ni De La Rosa nang umalis siya ng Senado, matipid ang sagot ni Padilla. Antayin natin yung investigasyon. Sa gitna ng pagtatago ng senador, iginiit ng isa sa mga abogado ni De La Rosa na si Atty. Jimmy Bondoc na hinihintay nila ang pagsasilbi ng arrest warrant ng ICC. We are just waiting for the government authorities
to serve as a personal service po nung warrant. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Dadaan po sa proseso, no? Dadapan po sa proseso, sa PCTC and all that. Alam po niyo yun. I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Magbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw totoong andalatak ang Senado na magkabarilan noong Miyerkules. Kung ibabase raw sa kuha ng mga CCTV, kitang bumaril si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca kahit wala naman daw tao. At kasunod yan, pinatatawag bukas ng PNP-CIDG ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kabilang ang operator ng CCTV. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. 5 p.m. Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So, Bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main building. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla, none of the NBA agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill. So, hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agents sa outdoor canteen hallway at Kalayaan Garden ng GSIS. 2 sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin. General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order of the lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at Kalayaan Garden ng GSIS kung nasa ng 2 NBI agent. Kita dyan si Aplasca na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m., nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplasca. We assumed that this is the first time shots were fired by General Aplasca. In a few seconds, Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplasca at binarilang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril. mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. After the last fire, Sinundan ulit yan ng putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplasca. Sa labas naman makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplasca. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Ang tanong, may pag-atake nga ba talaga sa Senado?
Gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw ayon kay Remulla, Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. una na ring sinabi ng palasyo na hindi inaatake ang Senado. Ipapakita pa sana ng PNP ang CCTV ng pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero nagkaroon ng technical issue kaya hindi ito na-play. Ang naipakita nila ay ang picture ng puting Fortuner palabas ng Senado na pag-aari umano ni Senador Robin Padilla. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla. Tumanggi muna ang Department of Justice na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability sa mga pangyayari. Pero ang lahat daw ng ito na i-report na nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagbabalak ang inarestong NBI volunteer na idemanda ang mga umaresto sa kanya na mangyari ang barilan sa Senado. Pinalagan din ng kanyang kampo ang sinampa sa kanyang direct assault at ang pagpositibo niya sa paraffin test. Nasa Frontline balitang yan, Gio Robles. Sa body camera footage na ito nakuha noong May 13, kita ang volunteer driver ng NBI na si Mel Oragon sa 5th floor ng GSIS building kasama ang ibang ahente. Maririnig pa ang mga putok ng baril sa pagitan ng Senate Sergeant at Arms at NBI na nasa ikalawang palapag ng gusali. Kapansin-pansin din na radyo at itim na jacket lang ang bit-bit ng volunteer driver taliwas sa paratang na may dala siyang baril. Pansamantala nang nakalaya ang volunteer driver kahapon matapos makapagpiyansa. Muling iginiit ng 44 anyos na si Oragon na hindi siya nakipagpalitan ng putok sa usaa. Pinaliwanag din niya kung bakit siya nasa ikalawang palapag ng GSIS building bago inaresto. Bali, nakabalik na kami ng office noon. Bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Ayon sa abogado ni Oragon, pinag-aaralan nilang magsampa ng reklamo sa mga umaresto sa kanya sa ikalawang palapag ng GSIS building. Dumepensa rin ang abogado kaugnay sa pagpopositibo ni Oragon sa paraffin test. Inconclusive daw yan dahil posibleng kaya lang siya nagpositibo dahil malapit siya sa pinangyarihan ng barilan. Kinwestiyon din ng kampo ni Oragon ang reklamong direct assault na isinampa laban sa kanya. Anila, wala itong basihan. Civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya noong time na yun. So, kaya gusto rin namin maimbestigahan ulit ito para malaman talaga kung ano yung basis ng prosecution para i-push yung kaso na to. Hindi tuluyang isinasara ng NBI ang posibilidad na balak gamiting escape route ang GSIS building para kay Senator Bato de la Rosa. Bagamat walang diretsahang kumpirmasyon, inihalin tulad ni NBI Director Melvin Matibag ang Senado sa isang lugar na may maraming posibleng lagusan. Anya, 8 entry points ang maaaring gamitin mula sa Senado patungo sa kadugtong nitong GSIS building bukod pa sa pangunahing gate ng complex. Pero ayaw munang pangunahan ni Matibag ang investigasyon na una nang may lumabas na ulat na may naganap o manong rehearsal para sa posibleng pagtakas ng anilay puganteng senador. I cannot confirm na gagawin nila yon, but the Senate is a good escape route for that purpose, no? Kasi yung GSIS, Senate to GSIS is a good entry point. That's possibility, but am I saying that they're gonna do it? It is a possibility. Factual yan. If you look at the layout of the building, pwede talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
May kanya-kanyang assignment na ang House prosecutors para sa nakaambang paglilitis kay VP Sara Duterte. Hinati ang prosekusyon base sa 4 na articles of impeachment. Nasa frontline ng balitang yan, Marina Niquez. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang mangunguna sa 11 kongresistang tatayong prosecutors sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Luistro na hindi lang pagko-convene ng impeachment court ang forthwith, kundi ang paglilitis mismo. It is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently, to the judgment. Bilang bahagi ng due process at accountability, mabuting dumalo raw ang bise sa magiging paglilitis. The people are waiting for her answers. So, aligned to that accountability mandate, I believe she should attend and present her defense. Hinati na ang House prosecutors sa 4 na grupo na nakabase kada articles of impeachment laban sa bise. Para sa Article 1 o ang aligasyong maling paggasta ng confidential funds, tatayong lead si Luistro. Para naman sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara, mangunguna sa grupo si Congressman Terry Ridon. Sa Article 3 naman o ang panunuhol umano ni VP Sara sa DepEd officials, tatayong lead si Congressman Joel Chua. At Article 4, ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya, ang grupo ay pangungunahan ni Congressman Lawrence Defensor. We're very confident with the evidence that we have. We have been prepared with this since last year. The evidence being very obvious and very clear. It speaks for itself. Given the entirety of the body of evidence that we had seen, tingin ko naman po, on unexplained wealth pa lang po, we can secure a conviction of the Vice President. Pero paano kung harangin ng mga senator judges ang pagpipresenta ng mga ebidensya? The court cannot interfere with that discretion. Kaya sa simula pa lang kung gusto po namin na magtawag ng witness o kaya magpresenta ng mga dokumento, ay nasa sa prosecution po yon. It would be unfair to say that it was purely political. We trust fully that when they take on their roles as their judges, they will perform their duties properly. Ang Duterte bloc naman sa Senado nangakong isasantabi ang personal at political na interes sa impeachment trial. Mandato po namin na magkampanan po ang aming tungkulin bilang Senator Judge. And dapat po maging impartial po kami. Whether Duterte bloc, kung anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat kumpanan namin ang aming tungkulin. At ako naman, magiging impartial po ako. Una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukol sa amin, sa majority patungkol sa impeachment. Sana po ito, nakikita niyo naman po, forthwith. Ang palasyo tiniyak na hindi manghihimasok sa paggulong ng impeachment trial. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Isa na namang barko ng Tiyanang namataan sa may Zambales na bahagi po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. You do not possess any legal authority to operate within the Philippine economic zone. You are directed to depart immediately. Niradyo ng Philippine Coast Guard para itaboy ang Chinese ship na CCG-4305. Naispatan sila sa layong 48 nautical miles mula sa baybayin ng Pundakit, Zambales kaninang umaga. Nakasagot pa ang Chinese vessel sa unang radio challenge pero hindi na po ito umimik matapos ang sunod-sunod na radio challenges ng Philippine Coast Guard. Nagbabala ang isang consumer group na nagbabadya ang panibagong taas singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hindi pa tukoy kung magkano itataas pero sabi po ng Power for People Coalition, naka-apekto dyan ng manipis na supply ng kuryente. Mataas din kasi ang demand ngayong tag-init. Sa ngayon, merong rotational brownouts na sa malaking bahagi ng Luzon. Pinagpapaliwanag na ng Energy Regulatory Commission or ERC ang NGCP sa mga nangyaring brownout. Mga kapatid, magpapatuloy ang buhos ng ulan bukas. Kanina nga, higit 1,000 residente ang binaha sa Davao City.
May mga nasira ring bahay dahil po sa landslide. Ayon sa Pag-asa, easterly winds at intertropical convergence zone ang nagpapaulan sa Mindanao at sa Visayas. Sa forecast ng Metro Weather, maulan na umaga pa lamang bukas sa Zamboanga at Basilan. Kakalat pang ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa hapon. Sa umaga rin magsisimulang umulan sa Kabisayaan at sa Palawan. Maulan na rin sa umaga sa Mindoro. Sa hapon naman, posibleng umulan sa Cordillera, Pangasinan, Zambales at iba pang bahagi ng Central Luzon at sa Calabarzon. Dito naman sa Metro Manila, sa tanghali at hapon ang mga tsansang umulan. Kaya't magdala po tayo ng payong. Showbiz tonight na tayo. Trending ang post si Cup of Joe vocalist Gian Bernardino matapos ma-postpone ng Davao leg ng kanilang concert. Sa X, simple ang post ni Gian. Daming na-trigger, quote-unquote, with kiss and popcorn emojis. With a matching meme pa yan ni Regina George sa Mean Girls saying, "So, you agree?" Pinost niya yan after makancel ang Davao leg ng kanilang Stardust concert dahil sa conflict sa schedule. May pupuntahan daw kasing awards ceremony abroad ang Cup of Joe. Ang chika online, marami raw Davaoenyo ang nagalit sa banda matapos sabihan umano ni Gian ng masamang salita ang mga Duterte supporters o DDS. More chika when we return. Susunod, sa pool sa CCTV, rider pumailalim at nakaladkad ng truck. At 2 sugatan sa pagsabog sa isang bahay bunsod ng gas leak. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang isang rider sa Caloocan City matapos sumalpok sa container van. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Nakago ang traffic lights kaya't diretso lang sa biyahe ang container van na ito sa barangay 109 sa Caloocan City. Nang biglang sumalpok ang isang humaharurot na motorsiklo. Sa ibang anggulo ng CCTV, nakitang nakaladkad ng ilang metro ang rider. Sa tindi ng impact, nagkasira-sira ang harapang bahagi ng motorsiklo. Dito sa mismong intersection sa pagitan ng Rizal Avenue at 7th Avenue nangyari yung mismong aksidente. Bukod sa nilampasan ng rider, yung stoplight, mabilis din ang kanyang naging patakbo. Kaya't nang mabangga siya at sumalpok, nakaladkad pa siya ng ilang metro. Dead on the spot ang sumalpok na 30 anyos na rider. Ayon sa barangay, takaw aksidente talaga ang lugar. Pero sa nangyari, sinunod ng driver ng container van ang batas trapiko. Si van, parang regular lang, di ba? May express, may regular. Parang sakto lang ang takbo niya. Talaga mabilis yung motor. Nauwi naman sa Arigluhan ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 2 sugatan sa pagsabog sa loob ng isang bahay sa Santa Cruz, Manila na hinihinalang nagugat po sa isang gas leak. Sa tindi ng pagsabog, nagkalat ang mga gamit sa kusina. Base sa investigasyon, magluluto lamang sana ang biktimang si Raquel Bayate nang biglang magkaroon ng pagsabog matapos niyang buksan ang kalan. Sa tindi ng tinamo niyang lapnos at sugat, halos buong katawan na niya ang kailangang ibenda. Isa pang biktima na nakaupo lamang sa harap ng bahay ang nadamay sa lakas ng pagsabog. Base sa investigasyon, nagkaroon ng gas leak sa hose na nagdudugtong sa LPG tank at sa gas stove. Patuloy na papagaling sa ospital ang mga biktima. Susunod, alamin ng mga South Korean artist na magko-concert dito sa Pilipinas. At sa pabaong Pampagood Night, ang kantang na manifest ang Brownout. Tutok lamang kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Korean acts ang magpapasaya sa kani-kanilang Pinoy fans dahil may Manila stop ang kanilang mga tour. Unahin natin ang nagbabalik bansa, ang K-pop girl group na STAYC. Sa September 20 ang kanilang FanCon, pero to be announced pa soon ang venue. Naunang nag-perform sa bansa ang STAYC para sa Asia Artist Awards noong 2023 at Waterbomb Manila last year. May concert din sa bansa ang Korean indie rock band na Wave to Earth. Gaganapin yan sa SM Mall of Asia Arena sa November 15 as part ng kanilang The Pieces Tour. Nakilala ang Wave to Earth sa hits nilang seasons, Bad at Love. At para naman sa ating pabaong pampagood night, maraming lugar na nagba-brownout ngayon at nasakto pa yan habang kumakanta ang isang kontesero sa Tarlac. Kasi naman, literal na dumilim ang kanyang paligid. Kinanta ng contestant ang bulag, pipi at bingi ni Freddy Aguilar. Sakto sa lyrics ang pagdilim ng kanyang paligid dahil sa kawalan ng kuryente. Ang kwento niya, nung unay nalungkot siya dahil baka makaapekto ito sa resulta ng singing contest. Buti na lang ay pinaulit sa kanya ang kanyang performance matapos maghintay ng ilang oras. Sa huli, sulit naman dahil nag-champion siya. Kontesero na pala siya simula pa noong 15 years old. Pero kung ako yun, iba isipin ko. Ano? Tingin ko yung kalaban ko, pinatayan akong ilaw, sabotage. Wala lang, ako lang naman yun. Ako lang. Kami kasi mga good-natured na tao, hindi naman isip ng ganun. Wow, really? Pasensya po kahapon, wala kaming dalawa dahil kami po ay naghanap ng sakit ng katawan. Yes. Sabi mo nga, nature, di ba? Kamusta ang katawan natin, sir? Masakit. Masakit. Ay, hindi ka, namundok po kami. Umakat kami ng Mount Pulag. Yes. It was a really, really nice place para makapag-unwind. Pero sa sakit mo ng katawan mo, pero pagdating mo doon sa summit, ang ganda, sir. Thank you for inviting me. Wow. Pero masakit pa rin. Yes. Pag ginanon natin siya, masakit. Yan po ang 30 minutong pakimayas malagang headlines. Balta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Balta sa Public Service. Mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan. Frontline tonight.